Dinaluhong ng mga dambuhalang Kaiki ang malilit na bark ng Navy at walang awang pinagpapatay ang mga sakay nito. Naging pula ang kaninang asul na tubig dahil sa mga dugong nabuhos dito mula sa mga taong pinatay ng mga halimaw, kasunod nun ang pagsabog ng mga barko matapos nilang kainin ang mga sakay nito. Patuloy naman sa pag-awit ang Siren Demon kasabay ng malakas na pagtawa, saka sinabing hindi niya papalapitan ang mga ito sa Gluttonous Demon. Pahayag pa niya na doon na mamamatay ang lahat ng mga tao at maibabaon sa kailaliman ng dagat. Hindi rin nakalampas sa kapangyarihan ng Siren Demon ang Guerrilla Squad, kaya't sinaksak nila ang sariling kama at paa upang mapanatili sa ayos ang kanilang kaisipan. Alam ng commander na kung hindi dahil sa kaalaman ng Undying Phantom paniguradong maging sila ay tuluyan nidang nolipol. Ayon kay Shinigami masyadong malakas ang kapangyarihan ng Siren Demon kesa sa kanilang inaasahan na maaaring kagagawan din ng Gluttonous Demon. Sinabi naman ni Nos na mag-ante pa sila ng sandaling oras at huwag magmadali, ngunit salungat dito si Shinigami dahil ani ay mauubos silang lahat kapag hindi pa sila kumilos. Pinalabas ni Shinigami ang kanyang pakpak nang wala na siyang iba pang pagpipilian, muli namang pinaalala ni Nos na hindi sila maaaring mabasa ng tubig dagat. Sinabi ni Shinigami na gagawin niya ang lahat niyang makakaya, saka lumilipad na sinugod ang nakaupong Siren Demon. Nang atakihin niya ito ng kapangyarihan mabilis na tumalon sa tubig ang babae, saad pa nito na walang modo ang ating bida sa pagsugod ng walang paabi sa isang babae. Mula sa ilalim ng tubig namuo ang ipu-ipong tubig at umangat na sumugod kay Shinigami. Dali-dali naman itong iniwasan ng ating bida upang hindi maapektuhan ng isa sa kahinaan ni Nos. Sinabi ng Siren Demon na alam niya ang kahinaan ng dating hari bukod doon batid din niyang gumagawa lang ng paraan si Shinigami, upang hindi matuloy ang kanyang pag-awit nang sa ganun ay magkaroon ng oras ang mga Navy na manumbalik sa kanilang mga sarili. Ayon sa Siren Demon hindi magiging problema sa kanya ang pangingialam ni Shinigami dahil marami pa siyang mga anak, kasabay nun naglabasan ng dambuhalang mga pusit na kilala bilang anomalous tentacle type Kaiki Skyla. Muling umalangaw-ngaw ang malakas na pagtawa at kanta ng Siren Demon, kasabay nun ang pag-atake ng mga dambuhalang pusit at binuhat ang barko ng mga Navy upang itaob. Alam ni Shinigami na mahihirapan siyang patigilan ang pagkanta ng pangit na babae, kaya't minabat niyang harapin muna ang Skyla at pagpuputulan ang nahahabang galaway ng mga ito. Puno ng pag-asa ang mga mata ng ating bida na sinabi sa isip na inaasahan niya si Asuka, Sakurai at ang kasalukuyang nasa ilalim ng dagat na si Kuzo. Sa kabilang banda sa loob ng nakalutang na mothership na itanong ng Satellite Demon kay Asuka kung plano ba niyang umalis at tumulong. Sinabi naman ni Asuka na nag-iinatay ang lahat sa kanya kaya't kinakailangan niyang pumunta. Mataray na saad naman ng Satellite Demon na gawin ni Asuka ang gusto niya ngunit hindi niya magagamit ang kanyang tinig sa pag-awit na ikinagulat naman ni Asuka. Abala din naman si Kuzo sa ilalim ng tubig habang pinangungunahan ang dalawa pang kasamahan, hindi niya lubos maisip na muli siyang sasabak ng gera matapos ang pinagdaanan. Naalala pa niya ang sinabi ni Sakurai na may karampatang parusa kapag muli siyang magtangkang tumakas, kaya't dali-dali siyang pinagtanggol ni Shinigami at sinabing hindi ganoong klase ng tao si Kuzo. Ang mga salitang ito ng ating bida ang nagtulak sa kanya na muling makasama sa gera, kaya't di niya maiwasang sisihin ng bastardong si Shinigami. Ang awit ng Siren Demon ay hindi nakatatagos sa ilalim ng tubig, dahil mula sa soundwave na uutusan ng demon ang mga Kaiki at hindi ito makalampas sa ilalim. Kung walang mga aquatic Kaiki sa ilalim ng dagat maaaring nagsitalunan na ang naval unit upang tumakas. Lumalangoy si Kuzo sa pagitan ng mga shark type at whale type Kaiki sa ilalim ng tubig. Hindi siya nagagawang madetect ng mga ito hindi lang dahil sa optical camouflage. Gamit ni Kuzo at ng dalawa pa niyang kasama ang anti-disappearance thermal acoustic camouflage, isang teknolohiyang na-developed at nai-apply sa gamit nilang submarine para maiwasan ang pag-detect ng mga aquatic Kaiki. Ginawa nilang mas maliit at kayang dahil bilang scooter, isang phototype na ibinigay ni Sakurai kay Kuzo at sa Guerrilla Squad. Pinuri ng isang kasamahan niya si Kuzo at sinabing hindi nagkamali si Shinigami na irekomenda ito dahil sa mahusay niyang pagsisid. Saad naman ng isa na buo ang tiwala nila kay Kuzo dahil kapag nagkamali ito pati siya ay haantong din sa kamatayan. Tumatawang saad naman ni Kuzo na ipaubaya ng dalawa sa kanya ang lahat, ngunit sa isip-isip niya ay napapamura sa hindi inaasahang kinahinatnan ng lahat.
Para bang nakurot ang kanyang damdamin nang maalala ang paghihinagpis ni Shinigami, nang hindi niya nagawang iligtas noon ang mga kasamahan. Sa kabilang banda tuloy-tuloy ang paglipad-lipad ni Shinigami tanan ang boundary break ang Ornament Demon Slaying Spear, papasugod sa dambuhalang pusit na nagwawala sa ibabaw ng tubig. Hindi inaasahan ni Shinigami na may isa pang lilito sa kanyang likuran, at sabay na sumugod ang dalawang pusit sa ating bida. Sa gitna ng kaabalahan sa pakikipaglaban sa dalawang pusit bigla namang pinakawala ng Siren Demon ang Kaiki Phenomenon Spiral Water Sever. Mabilis ang ginawang pag-iwas ni Shinigami kaya't dismayadong napatitig ang babae. Sinabi ng Siren Demon na nagawa mang iwasan ni Shinigami ang atakeng iyon, ngunit ang susunod niyang galaw ay paniguradong tatama na sa ating bida. Paglingon ni Shinigami doon niya lang nakita ang dambuhalang alon na papasugod sa kanya. Nakangising sinabi ng Siren Demon ang salitang checkmate matapos pakawalan ang Kaiki Phenomenon Camellia Full Submersion, dinaluhong ng nakapalibot na alon ang ating bida kaya't hindi na ito nakaiwas pa. Walang malay na bumagsak si Shinigami sa ilalim ng tubig, pasalubong ng papalubog sa kailaliman ng dagat. Sa kabilang banda napapamura naman si Kuzo nang may pagtatanong kung ano na ang nangyayari sa taas ng tubig. Alam niyang kahit na makatakas siya ay hindi siya mabubuhay pabalik kaya't wala siyang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang misyon. Bukod doon nasa isip din niyang maaari siyang mahuli muli ng Kaiki at pahirapan gaya noon. Nagpatuloy siya sa paglangoy kasabay nun sinabi niya sa sarili na hindi na muling gagawin ang duwag na pagtakas. Batid niyang nakakatakot ang kanilang kalaban, ngunit nakatatak sa isip niyang walang kapatawaran ang ginawang pagpapahirap sa kanya. Tuluyang nalampasan ni Kuzo ang sakit at takot na naramdaman noon ni Kuzo, napalta ng lahat ng iyon ng tapang at lakas ng loob na humanap ng daan upang malampasan ang hinaharap na laban. Sa kalagitnaan ng paglangoy napansin niya si Shinigami sa gitna ng tubig, agad niyang iniahon ang ating bida sa sirang bahagi ng barko at pilit na ginigising. Upang hindi ma-detect ng Siren Demon ang kanilang kinaroroonan inactivate ni Kuzo ang Anti-Annihilation Thermal Acoustic Camouflage. Pilit niyang nire-revive si Shinigami kasabay nun paninisi niyang ito ang dahilan kaya siya naruroon sa frontline, utos pa niya sa ating bida na mabuhay ito na parang kasing astig nang iligtas siya nito noon. Natutuwang sinabi naman ng Siren Demon na hindi na niya nararamdaman ang presensya ng dating Kaiki King, at ang alam niyang natitira na lang ay ang Guerrilla Squad. Inakala pa niyang nagsisitakas na ang mga ito kaya't pangungutya niyang sinabi na inaasahan niya nang walang ibubuga ang mga ito sa kanya. Mas lalo pa niyang nilakasan ang pag-awit nang sa ganun ay maubos ang mga tao. Sa kabilang banda pilit namang nilalabanan ng Guerrilla Squad ang madalas sa awit ng pangit na Serena. Bigla namang dumating si Asuka at sinabing alam na niya kung paano kontrahin ang awit ng Siren Demon. Naramdaman naman agad ng Siren Demon ang kakaibang bagay na parang may pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Ang hindi niya alam kumikilos na si Asuka at ginagamit ang Kaiki Phenomenon Devil's Paradise upang pigilan ang Siren Demon. Umawit din ng malakas si Asuka upang siya naman ang umatake sa Siren Demon, irito namang natigilan ng pangit na babae nang marinig ang pag-awit ni Asuka. Bilang kaisa ni Nos at Shinigami si Asuka ay nagkaroon ng kapangyarihang umawit bilag 4th generation humanoid Kaiki, hindi lang nakakagaling ang kanyang pag-awit at naiiwasan ang satellite demon communication wave, kundi nagagawa din itong mapurified ang Siren Demon's contamination. Nagwawalang sinabi ng Siren Demon ang di kapanipaniwalang pagkontra ni Asuka, at hindi niya matanggap na mas maganda ang pag-awit ng isang tao kesa sa kanya. Nang makita nila ang pagkabigla ng Siren Demon at di nito matanggap ang nangyari, nagkaroon ng unang pagkakataon at oportunidad ang Guerrilla Squad. Mula sa taas agad silang sumugod upang atakihin ang pangit na Serena tanan ang kanilang espada. Ngunit kahit na wala sa kanyang maayos na kaisipan nagawa pa din itong salagin ng Siren Demon. Napamura na lang ang dalawa habang hawak ng Demon ang dalawang espada nila, saad pa nito na nakakamanghang hindi umasa ang Guerrilla Squad sa walang kwenta nilang mga bala. Ang rifle bullet gaano man kalakas ay walang kakayahang makapinsala sa Siren Demon, at maging ang melee weapon ay hindi pa din tatalab kung hindi sapat ang puwersa at kapangyarihan ng gumagamit. Sa gitna niyon biglang naglabasan mula sa kawalan ng napakadaming shadow flies, agad na dumak. Sa gitna niyon biglang naglabasan mula sa kawalan ng napakadaming shadow flies, at agad na dama po ang mga ito sa katawan ni Kasuka at Koyama ng Guerrilla Squad.
Kagaya ng communication soundwave, ang Shadow Flies ay may perpektong pagsunod sa sensasyon ng kanilang master. Hirap man ngunit pilit na ginagawa no Shinigami ang lahat matapos siyang iligtas ni Kuzo, pinalipad niya ang mga Shadow Flies upang tulungan ang kanyang mga kasamahan. Sa pamamagitan nun agad na napagtanto ng dalawa ang nais na ipabatid ni Shinigami, kaya't agad nilang ginamit ang kanilang lakas na dinobol ng Shadow Flies upang putulin ang kamay ng Siren Demon na may hawak ng kanilang espada. Napasigaw na lang ang Siren Demon at di makapaniwalang paano naging posible ang pag-atakeng iyon, na para bang ibang tao ang kanila lang na sumugod sa kanya. Iwi na siwas pa ng dalawa ang kanilang espada at ginamit ang Kuden-style steel sword, at walang pagdadalawang isip na pinagpira-piraso ang katawan ng Siren Demon. Pang-asar pa ni Koyama at Kosuka na maganda ang pag-awit ng Siren Demon, ngunit nagmamadali sila kaya't makikinig na lang sila sa kabilang buhay. Napangiti naman si Shinigami na nananatili pading nakadapa, habang nakahinga naman ng maluwag si Kuzo. Tuluyang nilang napatay ang Siren Demon sa pamamagitan ng tulong-tulong na puwersa, sa kabilang banda humahanggos na nakasandal si Kosuka at Koyama. Epektibo man ang sense sharing ng Shadow Flies ngunit matindi din ang epekto nito sa kanila, bagaman may isang araw na limitasyon maaaring pansamantala nilang hindi magamit ang kanilang lakas. Nakangiting saad ng dalawa na para bang mga bida sa pelikulang mauna na ang Guerrilla Squad na ilanding ang mothership, susunod na lang sila at hindi hahayaang bumagsak ang kanilang sarili. Nagtagumpay ang Guerrilla Squad sa isang straight battle at nagplano ng maayos na landing sa Central Island East Cape, ngunit sa West Central Region pa lang ay sinalubong na sila ng malalakas na puwersa ng kalaban. Ang mga Kaiking bumubuga ng apoy laban sa magigiting na sundalo ng Guerrilla Squad, matinding bakbakan ang nagaganap at walang gustong magpatalo sa magkabilang panig. Sa isip-isip ni Shinigami na ang landing operation na iyon ay mas matindi pa kesa sa alinmang digmaan sa historya, hindi din sapat ang Shadow Canopy niya upang salagin ang lahat ng pag-atake kaya't kinailangan niya ang puwersa ng lahat sa Guerrilla Squad. Utos naman ni Shinigami na magtago si Asuka sa ligtas na lugar, kaya't nagdudumaling umalis sa gitna ng labanan ang babae. Gayunpaman naaayon ang lahat sa kanilang inaasahan na magiging takbo ng digmaan. Sa kabilang banda, aligagang tanong ni Melissa kung wala pa din bang signal hanggang ngayon upang malaman ang takbo sa paligid. Eksakto namang paglabas ng mga signal kaya't na-detect ng kanyang tauhan, ang mga paparating na reinforcement mula sa Southeast Central Island. Hindi mabilang na mga floating armored mothership Shiranui ang paparating patungo sa kanila. Sunod-sunod ding umatake ang mga gamit ang mga pasabog sa ibaba. Utos ni Melissa na mabilisang palitan ng camouflage ang Kagero Mothership, at habang patuloy sa pag-atake ang mga Shiranui Mothership tatakas naman ang Kagero sa hilaga. Pinuntirya nila ang East Cape kung saan matatakpan ang Guerrilla Squad mula sa silangan para malinlang ang kaaway, at kapag nangyari yun mabilis silang aatake sa hilaga kung saan mahina ang pagdepensa ng mga Kaiki. Bagaman mga armored ship ang kanilang reinforcement wala itong laban sa lightning strikes at mental contamination, kaya't sa isip-isip ni Melissa paniguradong walang kwenta ang Shiranui kung nabubuhay pa ang Thunderbird at Siren Demon. Magaling ang ginawang taktika ni Melissa upang madala ang Guerrilla Squad sa main camp ng mga kalaban, ngunit saad ng Satellite Demon na hindi pa doon natatapos ang kanilang paghihirap. Sinabi niya na nakikita ng mga ibon ng malinaw ang mothership at walang kwenta sa mga ito ang kanilang camouflage. Pinaganya ng Satellite Demon ang Kaiki Phenomenon Solar System Radio Wave Communication Simple Version, doon nakita ng malinaw ni Melissa na palihim silang inaatake sa itaas ng Kagero Mothership. Nagmamadaling utos niya na ibaba ng tauhan ang kanilang altitude dahil inaatake sila ng kalaban. Hindi siya makapaniwalang may kakayahan ng mga ito na umatake gamit ang heat rays sa pamamagitan ng sound waves. Doon naisip ni Melissa na sa mahabang oras ng pakikipaglaban nila sa Siren Demon, hindi man lang napinsala ang mothership kaya't naitanong niya kung dahil ba ito sa tulong ng Satellite Demon. Sarkastikong sagot naman ng Satellite Demon na hindi sila ang tinutulungan niya kundi si Nos, paalala pa niya na wag siyang bigyan ng maling paratang ni Melissa. Ito din ang bilin sa kanya ni Nos bagaman alam niyang hindi pa naka-recover ng buo ang kapangyarihan ng Satellite Demon. Sumabat naman si Asuka at sinabing ngayon lang ay tinulungan din siya ng Satellite Demon. Bago umalis si Asuka upang puntahan ang Guerrilla Squad sinabi ng Satellite Demon na mali ang pagkakaintindi ni Asuka,
dahil ang sinasabi niyang layered ay hindi sound kundi waves. Pinaalalahanan niya si Asuka na huwag lang ituon sa sound ang sarili, sinabi din niya na meron mang pagkakaiba ngunit pare-pareho pa din ang sound waves, ratio wave at light waves. Kapag naunawaan ito ni Asuka doon lang nga malalaman kung paano kontrahin ang awit ng sirena. Hindi naman mahalaga kay Melissa ang motibo ng pagtulong ng Satellite Demon ngunit tanong niya kung handa ba itong ipahiram sa kanya ang kanyang lakas. Sagot naman niya na wala siyang pagpililian at para sa Undying Phantom gagawin niya ang makakaya niya, upang mahanap ang lokasyon ng mga kalaban o gawing mahina ang epekto ng kanilang pag-atake. Nakangiting nagpasalamat si Melissa at sinabing higit pa sa sapat ang tulong nito. Hindi ikinungunit animoy kinikiliti ang damdamin ng Satellite Demon, iyon din ang parehong pakiramdam na naramdaman niya ng unang beses na kapitan ni Nas ang kanyang radio waves, ngunit agad din niyang sinaway ang sarili at inisip na imahinasyon lang ang lahat. Sinabi niya na magpapadala siyang location data sabay turo sa monitor, babala pa niya na gawin ni Melissa ang lahat para magtagumpay para din kay Nas. Nang mad-inag iyon agad inutos ni Melissa ang mabilis na pagkilos ng lahat, walang pagsasayang ng oras na tinungo nila ang lokasyon na sinabi ng Satellite Demon. Sa kabilang banda ang mga specialized bird-type Kaiki ay nakaposisyon sa ibaba na parang mga basukang bumubuga ng apoy sa Kagero Mothership. Ang kanilang paggalaw ay iisa lang at naaayon kaya't bagaman umalis sa kanilang range ang target hindi ito humahabol upang magawa ding atakehin ang susunod na kaaway. Binaybay ng Kagero Mothership ang North Central Island upang agad na makaalis sa lugar, mas lalo nilang pinabilis ang pagpapatakbo nito base na din sa mungkahi ng Satellite Demon kaya't malapit na nilang malampasan ang mountain region. Sigaw na tanong ni Melissa kung nakikita na ba nila ang palasyo ng kalaban. Bumungad sa kanila ang napakadaming Kaiki bago pa makalampas sa castle, napanganganalang si Melissa ngunit ayon sa Satellite Demon hindi nila maaaring taasan ang paglipad dahil natatakpan ang bundok ang Bird's Ray. Mungkahi ng guerrilla squad na sumugod na sila dahil wala nang natitira pang pagpipilian. Alam ni Shinigami na kapag lumipad sila pataas tanging pag-upo lang ang kanilang magagawa, samantalang makakakilos at makakalaban sila ng maayos sa lupa. Doon sila ng commander na nagtitiwala silang lahat sa kanilang captain. Napabuntong hininga naman si Melissa at naisip na talagang ang lahat ng miyembro ng guerrilla squad kaparehong mag-isip ni Captain Kuden. Kasabay ng pagtayo puno ng tapang na sinabi ni Melissa na tutuloy ang ship patungo sa pormasayo ng mga kalaban, at ang kanilang target ay ang Gluttonous Demon Seed Rock. Nauna nang tumalon mula sa mothership si Shinigami at kaagad ipinamalas ang Kuden-style Fagen Steel Sword, na pumatay sa nakapalibot na mga kalaban. Nang papasugod na ang iba pag mga Kaiki sa kanyang kinaroroonan, agad kinuha ni Shinigami ang sibat sa likuran sa kapinakawalan ito sa pamamagitan ng Kuden-style Fagen Piercing Spear. 6 na Kaiki ang kaagad natuhag ng lumilipad na sibat, habang namumula ang mga mata at puno ng determinasyon ng bawat paggalaw ng ating bida. Mga bala naman ang ginawang pangsalubong ng guerrilla squad sa mga papalapit na Kaiki. Nasa unahan naman nila si Shinigami na patuloy sa pagwasiwas ng espada na animoy sumasayaw. Parang halimaw na nagwawala ang ating bida dahil bawat madaanan niya ay nagkakapira-piraso, malakas pa niyang sigaw na umalis sa kanyang daanan ang iba niyang mga kasamahan. Bawat atake ni Shinigami ay ginagamitan niya ng Fagen at patuloy niyang itinatarak sa katawan ng mga Kaiki ang matalim niyang sibat at espada. Walang takot niyang hinaharap ang di mabilang na mga kalaban dahil kumpiyansa siyang kaya niyang pagtagumpayan ang digmaan. Natigilan naman si Shinigami nang mapansin ang pag-atake ng Specialized Bird Eye sa 3 direksyon. Isang lalaki pa ang nagsalita mula sa makapal na usok, saad nito na inaasahan niya ng mahusay pumili si Mr. Sakurai. Ibinagsak pa nito ang hawak-hawak na armas gamit ang Kuden-style Fagen Shattering Hammer, at agad na nawasak ang sahig kasabay nun nabuo ang pananggalang na samalag sa paparating na atake ng mga Kaiki na lumikha ng matinding pagsabog. Natulala si Shinigami sa kanyang nang makita ang pamilyar na lalaki, matapos mapawi ang usok na kangising bumungad si Kudo Ryusei kasabay ang paghingi ng tawad sa matagal niyang pagdating. Mas lalong nabuhayan ng dugo ang ating bida kaya't nakangiti niyang tanong kung maayos na ba ang lagay ni Captain Kuden. Sinabi naman ni Kuden na ayos na siya sa kamay pang Osar na isinara ang suit ni Shinigami sa bandang dibdib. Bigla niyang malakas na inihagis ang ating bida pataas sa Kagero Mothership, at sinabing magpahinga muna si Shinigami habang siya na ang bahala sa mga natitirang kalat.
Wala nang nagawa pa Shinigami kundi ang malakas na sumigaw habang nakalutang sa ere. Nakangising saad na manikudan na ipunan lang muna niya ang kanyang lakas dahil higit niya itong kakailanganin sa mga susunod na laban. Hinarap niya ang nakaangle na mga kaiki na punong-puno ng sigla, saad pa niya na mabilis lang niyang lilinisin ang kaunting kalat bilang warm-up na din mula sa mahabang pagkakahimbing. Habang umaakyat pataas ng mothership ang ating bida naiisip niya kung magiging maayos lang ba ang kanilang captain. Halos wala ng lakas ang kanyang mga binti sa paghakbang matapos ang walang pahingang pakikipaglaban. Mabilis naman siyang nasalo ng malambot na kokomelem ni Asuka, hanggang sa pati ito ay mapaupo na din sa sahig habang walang lakas na nakadapa sa kanyang kondongan si Shinigami.